Kabanata 10:16. Lumipad palayo ang espada at palad, at ang talom na enerhiya ay sapat na upang punutin ang lahat. Kasabay nito, mayroong sunod-sunod na mabilis na pag-awit, na napakaayos, na parang hindi mabilang na mahahabang espada ang nagkikiskisan sa isa't isa. Ito ay kakilakilabot at matalas, na nagpapamanhid sa mga anit ng mga tao pagkatapos itong marinig. Kasunod ng pagpapakita ng spirit-breaking sword palm ni Zephyr, bigla, sa likuran niya, mabilis na kumislap ang mga gininto ang anino mula sa alon parang mga anino ng sword palm. Pagkatapos, mabilis na lumitaw ang mga nilalang na kasinlaki ng ulo ng tao. Ang mga nilalang na ito ay tila kasinlaki ng ulo ng tao. Isang kulay dilaw-ginto ang nabuo sa paligid ng kanilang mga katawan. Ang kulay dilaw-ginto na ito ay kumislap sa buong katawan nila na parang isang gumagalaw na piraso ng ginto. Gayunpaman, ang kanilang hitsura ay tiyak na hindi magpapahintulot sa iba na tretuhin sila ng may pag-uugali sa ginto. Ang bawat isa sa mga taong ito ay walang kapantay na mabangis. Mayroon silang matutulis na tatsulok ng ngipin ng halimaw, matutulis na kuko na naglalabas ng nagyayelong aura, at isang pares ng pulang mga mata na hindi maaaring baliwalain. Ang kalaban ay may ulong parang balbas at katawang metal. Ngunit syempre, nang ikinakampay nila ang kanilang mga pakpak, para silang matatalas na talom na nagkikiskisan sa isa't isa. Imposibleng baliwalain ang mga ito. Ang mas kakaiba pa ay ang pagbuka ng bibig ng kabilang panig. Ang dila ay parang isang matalas na espada na tumatagos sa kalangitan. Agad itong umabot ng ilang metro ang haba, kaya mahirap itong ipagtanggol. Bitek. Nang makasalubong ng kakaibang nilalang ang spirit-breaking sword palm ni Zephyr, hindi ito umiwas. Ibinuka nito ang mga ngipin nitong parang halimaw at huminga ng malalim dahil sa puwersa. Sa sumunod na sandali, ang spirit-breaking sword palm ni Zephyr ay nahati ng mga lalaking ito. Hindi lang iyon, mabilis ding kumakawi ang mga pakpak sa likod ng kabilang panig, at hinahabol nila si Zephyr sa napakabilis na bilis. Nako, hindi ba pwedeng gawin to? Matapos maabot ng kanyang spirit-breaking sword palm ang level 9 agility, dumobol ang mapanirang kapangyarihan nito. Lalo na pagkatapos niyang maunawaan ang Mark of the Wind War, ang talas nito ay higit pa sa inaasahan. Kaya naman kahanga-hanga ang mapanirang kapangyarihan ng spirit-breaking sword palm. Gayunpaman, sa harap ng grupong ito ng mga kakaibang nilalang, ang spirit-breaking sword palm ni Zephyr ay hindi gumana. Ang lakas ng depensa ng ganitong uri ng nilalang ay lubhang kahanga-hanga. Kailangan mong gamitin ang iyong enerhiyang espiritu para supulan ito. Malakas na ipinaalala sa kanya ng Nine Netherbird sa balikat ni Zephyr. Mga mata ng purgatorio. Matapos matanggap ang paalala ng Nine Netherbird, biglang gumalaw ang mga mata ni Zephyr. Pagkatapos, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kanyang mga pupil at agad siyang binalot. Palakpak. Kasabay ng takip ng mga mata ng purgatorio, isang malakas na enerhiya ng espiritu ang sumugod. Sa gulat ni Zephyr, ang mga nilalang na ito ay agad na napatay matapos matakpan ng mga mata ng purgatorio. Maliit lang talaga ang kaluluwa ng mga nilalang na ito. Mas mababa pa nga sila kaysa sa ilang ordinaryong mababanggas na hayop. Sa harap ng ganitong pagtatapos, hindi napigilan ni Zephyr na magpakita ng gulat na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga mata ng purgatorio ay magkakaroon ng ganito kalakas na epekto. Ayon sa mga tagubilin ng siyam na ibon sa lupa, napunta si Zephyr sa kakaibang espasyong ito sa pamamagitan ng pinto ng transmission. Ayon sa pagpapakilala ng siyam na ibon sa lupa, ang espasyong ito ay nasa ikapitong antas, at medyo ligtas ito. Hindi ito gaanong mapanganib. Gayunpaman, pagpasok niya sa lugar na ito, tinarget siya ng isang grupo ng mga kakaibang nilalang. Tumakbo siya palayo at pinatay ito ng daan-daang milya. Kabanata 10:17. Kung hindi dahil sa mahihina ang mga kaluluwa ng mga nilalang na ito, hindi talaga alam ni Zephyr kung paano haharapin ang mga taong ito. Isa itong demon goat bug. Hindi ito tinatablan at kayang lumunin ang lahat ng uri ng enerhiya. Napakabilis nito na gustong-gusto nitong lumunin ang utak ng mga nabubuhay na nilalang at lahat ng asensya ng dugo. Habang nakatingin sa mga kakaibang nilalang sa lupa, sabi ng Nine Netherbird nang may gulat sa mga mata nito. Devil Goat Bulate.
Hindi mo ba sinabi sa akin na ang lugar na ito ay napakatatag at ligtas? Isang kakilakilabot na nilalang ang lumitaw ng napakabilis. Sigurado ka bang ito ang lugar na binanggit mo? Habang nakatingin sa Nine Netherbird, hindi maiwasan ni Zephyr na magmukhang kainahinala. O gaya ng alam mo, walang absolutong bagay. Ayon sa hula ko, maaaring nagiba ng direksyon ang transmitting gate dahil masyadong mahaba. Gayunpaman, ang aura dito ay tiyak na aura ng isang level 7 space. Naghihinala si Zephyr sa Nine Netherbird. Talagang may pag-aalinlangan siya sa mga sinabi ng lalaking ito. Dahil sa kaina-hinalang kilos ni Zephyr, alam ng Nine Netherbird na mali ito at walang magawang sinabi. Pagkamali ko nga. Total, masyadong matagal na rin mula noong huli ko itong nakita. Panahon ito ng dinastiya, at napakaraming taon ang pagitan ng mga ito, kaya hindi maiiwasan ang ilang pagkakamali. Pero makukumpirma ko na ang espasyong ito. Inamoy ng Nine Netherbird ang hangin sa paligid at dahan-daang sinabi. Ang espasyong ito ang pinakamakapangyarihang espasyo sa ikapitong antas ng espasyo, ngunit ang mga benepisyo nito ay pinakamaganda rin. Kung mahusay mo itong makakabisado sa espasyong ito, sa tulong at gabay ko, ang mga benepisyong makukuha mo ay higit pa sa iyong imahinasyon. Lampas na ba ito sa aking imahinasyon? Nag-isip sandali si Zephyr. Tapos sabi niya ulit. Hindi kasama sa spatial map na nakuha ko sa aking memorya ang espasyong ito. Mayroon ding tala ng isang level 7 space sa mapa ng space portal na nakuha ni Zephyr. Gayunpaman, walang tala ng espasyong ito. Malinaw na hindi simple ang espasyong ito. Sige na. Tumango ang Nine Netherbird at sinabing. Swoosh. Dahil nawala na niya ang record ng paglipat sa kalawakan, si Zephyr ay maaari na lamang magpatuloy ayon sa mga tagubilin ng Nine Netherbird. Dahil din sa desisyon ni Zephyr kaya niya tunay na napagtanto ang kakilakilabot ng espasyong ito. Ang maliit na kulay abong itim na ahas, na kasinlaki ng hinlalaki, ay parang isang matalas na banal na espada habang hinahabol siya nito ng 12-dosenang milya. Sa huli, umasa siya sa epekto ng V-Violent Wind Lightning Blade para patayin ito. Ang lakas ng depensa ng kanyang kalaban ay lubhang kahanga-hanga, at ang kanyang bilis ay hindi mas mababa kaysa sa kahit sinong eksperto sa espiritu. Nang magbanggaan sila, ang nakakatakot na puwersang nalikha ng banggaan ay umabot sa isang antas na nakakapangilabot. Pagkatapos ng ilang banggaan, maging si Zephyr ay nakaramdam ng pamamanhid. Isang nilalang na hugis langgam na kasinlaki ng kamao, kulay pilak, ngunit nakalalasan ang buong katawan nito. Maaari itong maglabas ng knuckle-alasong gas upang matakpan ang paligid nito anumang oras, at ang sakop nito ay umabot na ng mahigit 100 metro. Kahit si Zephyr ay hindi nang ahas na galitin siya. Pinili niyang tumakas. Isang kakaibang lumilipad na insekto ang tumama sa katawan ni Zephyr sa isang iglap. Sa loob ng wala pang 3 hininga, ang bahaging tinamaan ni Zephyr ay direktang natuyo at naging isang payat na kalansay. Kung hindi dahil sa kamangha-manghang enerhiya ng dugo ni Zephyr, ang sinumang ibang eksperto ay lubos na mapipinsala ang kanilang sigla at ang kanilang enerhiya ng dugo. Kabanata 10:18. Isang lumilipad na ibon ang napapalibutan ng kidlat. Sa katunayan, nagawa niyang agad na magpakawala ng kapangyarihang parang kidlat. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sapat na upang agad na mapatay ang isang eksperto sa spirit na nasa kalagitnaan ng hakbang. Mabuti na lang at taglay ni Zephyr ang kapangyarihang elektrikal. Kaya naman, ang kabilang panig ay medyo madaling kalabanan at hindi siya naapektuhan. Hindi mabilang. Sa loob ng ilang araw. Kanina pa nakikipaglaban si Zephyr sa mga nilalang dito. Bukod dito, ang bawat nilalang ay hindi nakahihigit sa isang napakahusay na disipulo sa antas ng hari. Masasabing kung ang mga lalaking ito ay makikipaglaban sa ibang mga eksperto, kahit na nasa kalagitnaan pa sila ng kanilang paglapit sa espiritu, papatayin at lalamunan pa rin sila ng mga ito. Kahit na ganoon, magulo pa rin ang sitwasyon ni Zephyr. Swoosh! Sa wakas, sa sandaling ito, nakatakas si Zephyr sa pagtugis ng mga nakakatakot na nilalang na ito. Sa oras na ito, isang mundo ng mga halaman ang lumitaw sa kanyang harapan. May mga baging, tinak, mga kakaibang bulaklak na may kakaibang halimuyak, kulay jade green ngunit kasing tangkad ng isang tao.
Para itong isang masukal na kagubatan, puno ng mga bagay-bagay. Hindi lang iyon, ang mga halamang ito ay ibang-iba sa mga nasa impresyon ni Zephyr. Tumingin ka dyan. Biglang kumurap ang malademonyong mga mata ng Nine Netherbird, at ang mga pakpak nito ay gumuhit ng bakas, na nakaturo sa isang direksyon. Iyan ay isang lugar na 12-dosenang milya ang layo sa unahan ng masukal na kagubatang ito. Sa gitna ng mga ito, isang kakaibang gusali ang perpektong lumitaw. Dahil sa kalayuan, tanging dulo lamang ng iceberg ang makikita. Gayunpaman, ang sulok na nakita ni Zephyr ay sapat na para mabigla siya. Malamang na mas malaki ang gusaling ito kaysa sa kanyang inaakala. Kumalat ang iba't ibang kulay ng liwanag at dumaloy ang kariktan ng araw at buwan. Ang walang hanggang enerhiya ay umabot sa isang nasa salat na estado at bumuo ng isang banal na ilog na lumilipat sa pagitan ng langit at lupa. Ang templong walang hanggan, mayroong isang bulwagan na itinayo ng matandang magnanakaw na walang kamatayan. Ang mga benepisyo ng bulwagang ito ay higit pa sa iyong imahinasyon. Terra na. Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw ng malakas ang Nine Netherbird. Dapat may portal ang Immortal Temple papunta sa espasyong ito. Nako, sa wakas ay may pagkakataon na akong makapasok sa espasyo ng ikawalo o kahit ng ikasyam na baitang. Kung nasa tugatog na ang lakas ko sa pakikipaglaban, kaya kung sunugin ang lahat ng espasyong ito hanggang maging abo gamit ang isang apoy lang. Hindi ko na kailangang hanapin pa ang mga ito ng paunti-unti. Nagsimulang sumigaw ang Nine Netherbird, na pambihira. Ang malademonyong mga mata nito ay puno ng kamangha-manghang sinag ng Diyos, na may malaking pag-asa. Kakaiba talaga si Zephyr para sa lalaking ito. Alam ng Diyos kung bakit hindi lang isang beses na wala sa isip ng lalaking ito ang lalaking iyon. Gayunpaman, malinaw na hindi ito balak sabihin ng malakas ng Nine Netherbird, kaya hindi na nagtanong si Zephyr. Terra na. Habang nakatingin sa mahiwagang gusali sa di kalayuan, dahan-daang ibinuka ni Zephyr ang kanyang bibig at sinabing, "Buzz." Kasabay ng paggalaw ng kanyang katawan. Bigla, isang malakas na tunog ng pagbagsak sa hangin ang lumitaw. Ang tunog ng pagbagsak sa hangin ay parang isang karayom na lumilipad. Sa katahimikan, mayroong isang uri ng siksik at matalas na aura na dumadaloy. Dumating ang kabilang grupo na may kakaibang momentum at lumitaw sa likuran ni Zephyr, na mas lalong hindi mahulaan. Swoosh! Nang akmang tatamaan na ng kalaban niya si Zephyr, biglang kumislap ang figure ni Zephyr at naiwasan ang atake. Kabanata 10:19. Bang! Habang umiiwas si Zephyr, hindi nabawasan ang lakas ng kalaban, at malakas nitong tinamaan ang orihinal na posisyon ni Zephyr. Bigla, isang hindi maintindihang bakas ang mabilis na lumitaw. Hindi maarak ang markang ito. May isip ng isa kung gaano ito katikot at kamangha-mangha kung tamaan nito ang isang tao. Darating ba siya? Noong una, inakala ni Zephyr na isa itong kakaibang nilalang na nakatago sa espasyong ito, ngunit hindi niya inaasahan na isa lamang itong baging. Hindi ito simpleng baging. Hindi lahat ng halaman sa paligid ay simple. Ang baging ay tinatawag na Blood Devil Vine. Uhaw ito sa dugo at baliw. Mas malakas ito kaysa sa mga uhaw sa dugong martial artist na iyon. Kapag napaligiran na ito, tiyak na lalamunan nito ang lahat ng dugo at laman sa katawan ng kalaban sa isang iglap, at isang supot na katad na lamang ang matitira. Paalala sa kanya ng Nine Netherbird. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Galit na sabi ni Zephyr. Ang Blood Devil Vine ay isang nakakatakot na bagay. Kilala rin ni Zephyr ang lalaking ito. Umiral ito noong unang panahon at wala na sa modernong panahon, ngunit hindi niya inaasahan na nandito pa rin pala ito. Dumagundong. Nang sumunod na sandali, sumunod ang sunod-sunod na marahas na pagyanig. Bigla, nagsimulang magbitak ang buong lupa. 12-dosenang Blood Devil Vines, na kasing kapal ng bunganga ng isang mangkok, ang mabilis na gamulong patungo kay Zephyr. Ang mga Blood Devil Vines na ito ay parang mga ligaw na sawa, na may mabangis na momentum. Ang mas nakakatakot ay ang kanilang depensa ay napakasama, at napapaligiran sila ng mga nakakatakot na matutulis na tusok. Malinaw na ang mga tusok na ito ay mga bibig ng kabilang panig. Dahil sa matalas na paningin ni Zephyr, nakita niya na ang mga tusok na ito ay bumubuka sa gitna.
Bagamat maliit ang liwanag ng karayom, may mas maliliit na bakas na parang karayom sa loob. Ibig sabihin, marami pa ring matatalas na tusok sa loob ng matatalas at parang kagat na bungangang ito. Maiisip ng isa kung gaano kahirap tanggalin ang mga ito kapag nagkasabit na ang mga ito. Sup. Habang umiiwas si Zephyr, mabilis na sumulong ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa kanyang mga tainga, isang malakas na tawa na parang multo ang muling umalangaw-ngaw. Ang mahiwagang berdeng bulaklak na kulay jade, na kasinlaki ng mga gilingang bato, ay dahan-daang lumawak. Sa loob ng puso ng bulaklak, may mga mukha ng tao. Lahat ng mga mukhang ito ay may kakaibang ngiti habang ibinubuka ang kanilang mga bibig, na nagpapakita ng dalawang hanay ng matatalas na tatsulok ng ngipin na parang halimaw. Namuo ang tawanan sa kanilang mga bibig. Mawala. Tila sabik na sabik ang Nine Netherbird na makarating sa gusaling nasa harap nito. Bigla nitong ikinumpas ang mga pakpak nito at isang madilim na apoy ang biglang nabuo. Ang apoy ay naging isang malaking itim na ibon, parang isang itim na phoenix, ibinuka ang mga pakpak nito at lumilipad ng mataas. Maaaring pigilan ng apoy ang kahoy. Kahit na ang mga halamang ito ay lubhang kakaiba at may mga malalakas na kasanayan na hindi mas mababa sa kalahating hakbang ng spirit martial artist, tinangay pa rin sila ng mga itim na apoy. Bigla, may malakas na sigaw na umalangaw-ngaw. Nakakatakot na apoy. Anong nakakatakot na apoy? Agad na gumalaw ng bahagya ang puso ni Zephyr habang nakatingin sa itim na apoy na ito. Hindi niya sinasadyang napabuntong hininga. Siyempre, hindi inakala ni Zephyr na ito ang maalamat na Nine Serenities Fire. Kung ito ang Nine Serenities Fire, mas magiging nakakagulat ang mapanirang kapangyarihan nito. Habang nakatingin sa nagliliyab na itim na apoy sa paligid niya, hindi napigilan ni Zephyr ang mabigla. Masasabing ang mapanirang kapangyarihan ng apoy na ito ay tila mas marahas kaysa sa kulog at kidlat. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mapanirang kapangyarihan, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang merito. Kabanata 10:20. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo na at umalis. Siguradong hindi kakaunti ang mga halaman dito. Malakas na sigaw ng Nine Netherbird. Sa oras na ito, ang aura ng Nine Netherbird ay malinaw na mas mahina. Malinaw na nilalamon ng apoy ang malaking bahagi ng lakas nito. Swoosh! Hindi naglakas loob na maging pabaya si Zephyr, kaya mabilis siyang sumulong. Sa bilis ng flash shining, naglaho ito sa isang iglap at tumakbo ng mahigit 20 kilometro sa isang iglap. Malapit na sana silang sumugod. Bigla na lang, sa malaking gusali, biglang sumabog ang mga daloy ng enerhiya, at ang ilan sa mga ito ay umaagos ng may malakas na enerhiya. May tao. Nang makita ang enerhiya, biglang nagbago ng bahagya ang mukha ni Zephyr. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang Nine Netherbird ay mas nagbago ng marahas. Boom! Isang malaking palad ang umangat sa kalangitan. Ito ang natitirang kapangyarihan ng tunay na enerhiya, ngunit kahit hindi nito ibinunyag ang tunay nitong kamahalan, mararamdaman pa rin ang mabilis na pag-agos ng mga alon ng makapangyarihang aura. Ang katumbas ng palad ay isang matalas na liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada ay umiikot, dala ang isang matalas na aura na walang talo. Patuloy na kumakawi ang dalawang puwersa, ngunit sa isang iglap, naging malinaw kung sino ang mas malakas. Bagamat napakatalas ng liwanag ng espada, hindi nito kayang basagin ang depensa ng palad. Sa wakas, napigilan ito ng kabilang panig at agad na nabasag at naging hindi mabilang na mga bitek. Hindi lamang ang liwanag ng palad at espada ang dumadaloy, kundi pati na rin ang ilan pang malalakas na aura. Gayunpaman, ang kakilakilabot na pagbabago-bago ay kumalat ng husto. Malinaw na higit sa isang tao ang nakikipaglaban sa oras na ito. Nako, siya ba ang nauna? Sa pagtingin sa kakilakilabot na puwersa, ang mga demonyong mata ng Nine Netherbird ay biglang naglabas ng dalawang nakakagulat na galit. Tara na! Tumigil sa pagsasalita ng kalokohan si Zephyr. Kasabay ng paghina ng kanyang boses ay ang mabilis na pagkawala ng kanyang anyo. Bagamat tila hindi kalayuan ang gusali, kinailangan ni Zephyr ng maraming pagsisikap upang makarating doon. Sa simula, mali ang kanyang paghatol. Mula sa sulok na natatanaw ng gusali, inakala ni Zephyr na 50 kilometro na lamang ang layo niya mula rito. Gayunpaman,
Sa katunayan, sa paligid ng gusali, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang dumadaloy at gumagalaw. Sa ilalim ng nakakatakot na ningning, ang gusali ay bahagyang naunawaan at nagbigay kay Zephyr ng isang ilusyon. Nang dumating talaga si Zephyr, hindi niya maiwasang magpakita ng bahagyang pagkamangha sa kanyang mukha. Ang gusaling nasa harap niya ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Mga kakaibang bulaklak at bihirang mga halaman, mahiwagang mga bato, kumikinang na liwanag, at lahat ng bagay na nagbibigay buhay. Parang isang mundo ng mga diwata. Lahat ng bagay dito ay inukit mula sa pinakadalisay na jade, kumikinang sa pamamagitan ng fluorescent light. Kung pag-uusapan ang halaga, ang mga batong jade na ito ay walang katumbas. At ang napakalaking gusaling ito, parang isang palasyo o isang maliit na sinaunang lungsod, ay inukitan ng napakaraming batong jade. Hindi maiwasang humanga sa kahangahangang kayamanan nito. Ang gusaling ito ay pansamantalang itinuring na isang sinaunang palasyo ni Zephyr. Ang hagdan ay tila bumubuo ng 100 paakyat sa langit at lumitaw sa harap ni Zephyr. Dahil sa anggulo ng hagdan, hindi makita ang buong anyo ng gusali. Gayunpaman, sa hagdan, hindi mabilang na mapalad na mga ulap ang bumabalot dito at nagmukha itong isang mundo ng mga diwata, na nagpapaginhawa sa mga tao.